Mayroong video raw eh. Anong video? Na- Anong naman ang video? Yun ang tanong. Ano kaya ang laman ng video, di ba? Ako meron akong assumption kung anong laman ng video. Ano to? Kasi nung nagsimula ang press Oo. con, Oh. nag-request siya agad na parang, I don't know yung term kung tama, yung term na narinig ko, maging thematic yung pagtatanong. Ibig sabihin pa, kung halimbawa tungkol sa HOR, yung issue ng mga hearing, doon lang tayo. Oh. Tapos pagkatapos kung wala ng mga tanong, lundag tayo sa next topics. Tama. Nang itanong yon, nung tapos nang magtanong lahat, pero yun yung time na may mga pahabol. Eh, ang tungkol sa pahabol, eh tungkol sa, corruption, yung mga hearing and all. Tapos, bigla niya sinabi, oh, alam niyo naman yan, may video pa nga, eh, di ba, may video. Tapos tinatanong siya ngayon, ma'am, ano pong video yon? Alam niyo yan, gusto niyo lang sa akin manggaling. And then, kinabukasan or later that night, lumabas ang mga issues na ibinabalik ang totoong pangyayari tungkol sa Okada at tungkol sa isang bribery issue na kinasangkutan ng Speaker Martin Romualdez sa US Chancery na buhay na kaso. At ipinaliwanag ito ng mabuti ng isang magaling na vlogger na si Lisa. Ma'am Sats, galing. Ako din, nag-browse ako ng mga news. So, yun na sa news feed ko, nakita ko yung panawagan ba ng GMA7 Ah, na yung hashtag labanan ng fake. wow. Nakakairita. Kasi, meron silang parang tips yung how to use spot fake news. Okay. Ganon. Tapos scroll up ko, nakita ko naman ang sa Inquirer. Parang meron silang ano ngayon para silang merong trumpeting ng hashtag na labanan ng fake. Di ba? I think it was last month wherein the government collaborated with mainstream media in fighting fake news. Yes. Diba? Ang sabi naman ng Inquirer, quality journalism matters. Coming from Inquirer and coming from a mainstream media GMA7 na in times daw ngayon na ang mga facts ay easily tweet, sila ay nananawagan na labanan ng fake. Alam mo pa, wala akong problema sa paglaban ng fake news. Oo, wala talaga. Pero Magandang dapat, call yan. kung merong gera kontra fake news, dapat meron na rin tayong gera kontra bias news. Yun. Right. Din, di ba? At saka yung hinihiling ninyong mangyari, dapat hindi ninyo ginagawa. I mean, yung hinihiling ninyong kontrahin, dapat hindi ninyo ginagawa. Kasi sila, supposedly, yung sinasabi natin, fourth estate, Marlon, na sila ang magbabalanse ng demokrasya sa ating bansa, wherein kapag hindi na nailalahad ang tama, sila yung nandyan para mag-inform sa taong bayan, sa citizenry na tinatawag natin. Marlon. Nakagaya ng ngayon, every time meron tayong maisog leaders poll, pero kung bumababa tayo sa tao at nagkikwento ng totoong mga kaganapan, I feel so sad na yung mga reaction nila when we talk about PhilHealth budget, when we talk about yung nakaambang bang sa South China Sea, yung bang na hindi naman natin laban, sila, yung nagkakaroon ng fear sa kanila na yan na parang nangyayari. Ay, yung katotohanan nung palpak sa flood control project. May bulag na bulag sila at salat sa kaalaman yung mga kababayan natin. Dahil walang mga ganitong klaseng informasyon na lumalabas patungkol sa mainstream. Yeah. May informasyon na palpak ang flood control project, pero ang hindi nila alam is yung daily amount spent for the flood control project na yan, na 1.5 billion. Saka nawawala na rin yung in-depth analysis na mga mainstream media. Mainstream talaga. So, kaya dapat yung gera nyo kontra fake news, dagdagan nyo, kalapit nito ang gera naman kontra bias news. Dahil kayo na mismo ang pasimuno ng fake news. Kayo rin ang tagasulong ng bias na propaganda. At kapag nagawa nila ng tama yan at ma-expose nila ang mga maling palakaran sa loob ng gobyerno, hindi kakampi natin sila sa laban gobyerno laban sa korupsyon. Correct. Ang nakakasuya rito, nung nakarang kampanya, bago mag-eleksyon, grabe at kontodo sila bumanat sa kandidatura ng isang Marcos Jr. Pero ngayon, tinatalikuran at pilit nilang ibinababa yung istorya para hindi na maibalita. At ikaw ng kanilang mga bibig tungkol dyan sa mga dati nilang yung criticisms sa Marcos administration. Plus siya naman ulit nangyayari niya. Coming from, the senior, and ngayon pinaka-case ng junior na mas malala, mas doble, alam mo yun, mas mapanganib. Talagang mas mapanganib. Kasi
kung ikukumpara ng martial law, ang mga media, sinikil. Yung sa ngayon, hindi mo na kailangan sinikil. Sila na mismo ang nagbo-volunteer at halatang-halata na bigla kang mapapaisip kung dati sinisikil. Para ngayon, alamak ang ginagawang pangingikil. Yung voluntary na lang na sila mag-shot. Pero, what's in it for us? Ganun, di ba? Yung sa pananahimik namin, ano ang kapalit nito? O mananahimik kami, yung offer na mananahimik kami. Pero ano kapalit? Tama. Let's say, look at Karen Davila. Nanahimik. Ano yan? Ano tawag doon? Yung attacker. Critic yan, Marlon. Pero, Critical siya sa mga ginagawa sa niya. ginagawa ng Administrasyon Marcos, yung campaign ka lang eh. Tapos ngayon, nalalaman natin, ano siya? Ambassador for another country. Parang gano'n. Oo, na-post ko yan eh. Teka, meron na namang may counter nga si Rosalie Clario. Terrible daw yung yung audio. Baka dito may fake news na rin sa mga comment section. Oo nga. Kasi Hindi parang masyado clear ang audio. Anyway, tama si OFW Hero. Pero depende sa kanila. Please fix audio. Audio pa rin issue. Hindi nga ako makasigaw. May tao sa likod. Anyway, depende na sa kanila. Loud naman at naiintindihan. Adjust na lang po tayo pag may time. Sabi ni Alma Yulo. So medyo okay naman po. alam mo, it's the same mic we've been using. It's the same settings. Hindi namin alam anong problem. And ano ba to? Huwag niyo po kasing asahan din na talagang super quality yung audio natin. Nasa labas po kami. Hindi po kami nasa isang loob ng studio. Nandyan yung wifi at alam mo yung kulog. Anyway, pagdamutan nyo na lang po kung ano na kaya nga. Loud and clear naman daw. Sino yung nag-loud and Sabi ni Marga hindi naman maganda audio. Okay naman Sir Marlon ng audio. Gulo nyo. Hindi, Marlon, parang humingi na minsan lumalakas. Boses po niya yun. Boses. So, hindi po kasi si Marlon sabi yung pag-modulate. Kaya never kami nag-i-indoor kasi minsan naka-cloud up kami sa sarili naming diskusyon. Ingay-ingay na pala namin. Ayun naman nasa labas kami. Siyempre, nakakaya din nagsisisigaw kami. Parang may napanood ako na na video nun. Hindi niya alam Hindi niya i-execute yun. Parang naalala ko si Bonji. Kailangan ko naman si Bonji. Sige, pupunta tayo dyan. Tapos Okay. lang natin ito. Sige, sa fake news. At huwag lang fake news. Bias news. Yun tayo ngayon. Hindi fake news and bias news. Pantay na yun ngayon eh. Oo naman. Kasi kung paano mo in-spin o inilagay ang iyong bias sa isang subject matter, Marlon, that tweaks the facts of the issues. Kung halimbawa ang sinabi mo di ba, yung kagaya ng yung ngayon sa mga nangyayari sa Pogo hearing, Marlon, lahat na lang about Pogo. Kasi hindi nila matungkot kung paano nila ipipin down ang Duterte. Correct. Kaya lahat ng inupo nila doon, kailangan connected kay Duterte. Ang pinakamalaking issue na nakikita nila, na akala naman nila, ito babagsak ng ekonomiya ng bansa, ang Pogo. Maunlad nga nagbibigay ng pera kung maayos or well-regulated yung proseso. Tama diba? ka dyan. Yung sasabihin mo, nandyan lang si Michael Yang, ang kapatid ni Michael Yang at si ganito ay dating, di ba? Ikukunik naman agad kay Duterte. Trying hard na. Trying hard na And masyado. dito rin kitang-kita yung kung selective justice system at selective ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ganun na ganun din ang nangyayari sa pagbabalita na yun. Dahil selective na rin ang ginagawa nilang anggulo, ginagawa nilang issue, at tinatalikuran nga nila yung mga anggulo na alam nila ang tatama ay ang kasalukuyang administrasyon. Nawawala na yung tinatawag na objective o objectivity sa pagbabalita dahil talamak at lantaran ang ginagawang selective sa pagbabalita na slash ang kabuuan isa siyang bias na pagbabalita. Yun. Sige nga, Marlon, mag-greet muna tayo bago tayo mag-move sa next Ibabalikan ko lang yung May audio natin. Katipunera, Mindanao. Okay naman ang audio Nakaka-distract naman yung mga comment na hindi maganda ang audio. Sabi, Joseph Suba, hello Sir Marlon, watching from Winnipeg, Canada. Ay, gano'n po sa mga taga Winnipeg, mga kababayan natin sa Winnipeg. Yung pong mga hindi natutuwa sa audio, labas na lang po sila. Meron akong professor dito. Talaga? Oo, Angelito Descalzo. Oo. Sir, akit po sila, bigay ko yung link. Kumusta mong estudyante? Biglang kinabahan. Ano yan? Hindi, accounting yan. Professor, alam ko dati, full-time professor siya sa UP. Tapos nagturo may ilang load sa PLM. Alam mo, nung batch niya, number 2 yung UE sa board exam ng accounting. Binati ko agad yan. Sabi ko, Prof,
congratulations, number 2 ang UE sa board exam. Sabi niya, thank you. Sabi ko, alam ko, ikaw ang mentor niyan. Sabi niya, di naman. Sabi ko, kasi Prof, kung hindi ikaw ang mentor niyan, malamang number 1 ang UE. Sir, good morning po. Loko ka talaga yun. Ano si Sir? Ano to, alam ko kaklase to na. Kaklase to ni Sir Raymond Burgos. So bagets. Bakit pa medyo ano kaya? Saka ano yan, mga cowboy. Wala na. Graduate na ako. Hindi mo na ako mabubuli, bro. Hindi nag-invite. Hindi masaya. Oo. Hindi masaya kasama yun. Masaya, mabait siya. Na-imagine kita, alam mo Magaling yung yan. In accounting, Diyos ko, numero ha? Ikaw yung estudyanteng na-imagine ko, alam mo yung sumpit. Susumpitin mo yung mga... Naughty, no? Nung estudyante ko pa, malalapit ako sa mga matatalino. Tignan mo gagayo, malapit ako sa'yo. Sir Lito, kamusta po? See you soon, sir. Nag-invite siya eh. Nag-invite. Iwasan, itatabi niyo po ang inyong wallet kapag Sabi mo. nakatabi na si Marlon. Sabi mo, Nakalagay wallet ko mo. ng 50. Sabi mo, wallet mo. Sigurado, makatap niya sa dyan. Hello po. Happy watching, sir. Happy watching. And thank you sa panonood. Kung siguro nung panahon mo, Marlon, uso na ang smartphone, baka ginawan mo na kung ano yung kalokohan ng video yung mga to. Hindi ako talaga tito, may... Talaga. Baka ako, ang pabigat, baka ako gawa na kaloko na yung mga video, yung mga grupo namin. Hindi, Pam. Ano lang talaga tayo, happy-happy lang. Chill-chill lang tayo lagi. Pero pag-aral lang. Pero dumating din sa point, yung pinagsakan subject, yung sinammer mo. Kala ko, normal yun, Pam. Hindi, Mina. Anyway, kasi iba yung... basta, iba yung may hinahabol kang kota eh. Ipapakiusap mo yun. Papakiusap. Di ba OFW hero? Ganda ng t-shirt ni Madam Pakabi. Of course, malapit na yan, no? Wala, ayaw pa eh. Inunahan na namin t-shirt yan. Pam, talikod ka na lang, Pam. Talikod Jenica pa eh. Yun na ano. Wala pa eh. Iilan lang to, pang team volleyball to eh. Team volleyball. Oo nga, no? Ganda pa. Kung alam ko lang sana yun na rin sino. Diba? Una nang nagsuot ng kanyang t-shirt ang kuyang Evie Jugal. Uy, Kuya Evie, yung death threat sa'yo huwag kang mag-alala. Sa mga Bisaya, manikat karayom na katapat yan, Sir Evie. Kuyang, naglalaba ka pa naman yan. Naglalaba mo yun eh. Yan. Medyo ka munang lalabas sa bintana. Ano mo na lang ng stick. Pero wala yan. Alam mo yun, hindi nila kayang takutin. Natatandaan mo ang gaba. Di magsama. So, mukha namang mamamatay na yung kalaban medyo. Itsura kasing itsurang desperada. No? Pero wag ka rin magpapakampante. Ingat din natin. Ingat din, dasal natin. Yan ang tinatawag, sinasabi natin, Marlo. Kung merong ganyang warning campaign sa mainstream media na mag-iingat sa fake news and all, sa atin naman na talagang tayo yung matatawag natin ng mga micromedia, Marlo, sa mga panahon ito. Independent bloggers doing their own contribution for the country by telling the truth, exposing the bad things that the government is doing, and putting our insights out there para din malaman ng maraming tao. Dapat, amongst us, meron din ganyang warning na ang kalaban natin ay hindi naman yung mga kompetensya natin at walang kompetisyon kasi sarili-sariling sarili-sariling opinion. Ang kalaban natin ay yung nasa taas. Yung ayaw ng fake news dahil alam nila na ang binibintang nila sa atin na fake news is the truth. And it's the true news about the country, about the quality of leadership that they have. Ang katotohanan na nangyayari ngayon sa lipunan ay bulok ang sistema. Oo. Then, kung dati, mayroong tinatawag ng mosquito press. Yeah. Pwede nating sabihin, tayo ang mga police of bloggers. Tayo ang liwanag sa napakadilim na sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. Ang mga kulisa ba nangangal? Hindi ko alam. Yan ang ito. Pero alam ko, nagbibigay ningning sila ng kahit katitig. Yeah. Dahil alam na natin, nasa madilim na tayo. Nasa madilim na tayong henerasyon. Nasa madilim tayong sitwasyon ng lipunan. Dahil kabi-kabila at ultimo ang mga mainstream media ngayon ay wala na tayong maasas na sino sa kanilang trabaho para lamang maisulong ang katotohanan at labanan ang matinding korupsyon sa pamahalaan. Bigla akong nalungkot sa sinabi mo, Marvin. Kasi, di ba, Alitap-tap media. Pwede. Alitap na. Mag-isap yun. Fresco Daily PH. Thank you. Okay, sorry sa kaluputan. sorry sa kalungkutan. Yan, sumaya ka na kayo. Parang gusto niya sabihin, ba't umiyak ka? Umiyak ka, natuto kang tumakan. Hindi ba yun? Pag umiyak ka pa, isingan mo yan, Pam. Isingan mo. Baka may biglang lumabas yan. Hindi dito sa t-shirt natin. Baka pwede dyan sa t-shirt. Huwag na. Huwag mo na isigan. Hindi na kasi para naman
magkaroon ka ng ganyang insight na mayroong small ray of light sa kadiliman, ang tindi ng dilim. Oo. Kasi ang liit na lang ng ilaw na natatanaw mo eh. Sa kulisa pa ng gagaling. Diba yan? Parang mali yung binigay sa akin. Mali yung Baka binigay. mali ang na ano mo, Kaya na Lulugi ako, nabudol ako, magkano rin ka. Ako nagkakape. Nabudol ako, sama na, umaga ko. Hindi, ano yung nakita mo? Ano yung nasa... Sabi ko, kamumay. Hindi, ano yung nasa ano mo? Alin? Resibo. Ano ba to? Ay, akin to. Espresso rin. Espresso to eh. Ito, mali. Hindi. Yaman na. Anyway. Hindi, yun lang yung nakakalungkot doon yung ang liit na ng ilaw na nakikita mo sa laki ng kadiliman na nasasakop na nila. Totoo kami yun. Kasi lahat na lang ngayon, di ba? And lahat na lang ngayon, hindi mo na alam ano pa yung saan patatakbo ang ngayon. Nasabi mo kanina, Port State, di ba? Ang unang tatlong estado na dapat silang sandigan ng mamayan ay ang executive, legislative, and judiciary. Alam na alam natin na karamihan sa mga executive namin, hindi lamang ang commander-in-chief o chief executive sa katauhan ng isang Marcos Jr. ay may issue ng paggamit ng ipinagbabawal ng at may issue ng talamak na korupsyon. Ang mabigat, karamihan sa mga kabinete ay may issue rin ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At ito, makikita natin ngayon sa legislative, Pamela, ganyan din, bulok na bulok at feeling na entitled sila. Napangan sila na ang pinakapanginoon ng bansang ito. Ang mabigat pa, yung judiciary natin, huwag natin kakalimutan yung heavy luggage na issue Wherein involved ang judiciary. na kung saan involved ang judiciary, particular ang tataas hukuman, hindi na natin alam saan papapunta. At eto tayo, ang mga mainstream media, na mga nagkukunwari at nagsisigaw, may mga panata na labanan di umano ang fake news, pero sila mismo ang fake news at sila mismo ang sumusulong sa tinatawag na bias journalism. Alam mo, Marlon, yung heavy luggage issue na yan, yung bukada na yan. Yes. Naisimulat yan sa libro ng Kingmaker. Ang Kingmaker ay isinulat at ang pinaka-highlight ng 79 days ng isang former DS, Atty. Vic Rodriguez, sa kanyang stint sa Palasyo. 79 days, Marlon, Yes. They are on the third year already. Yung 79 days na yan, ibig sabihin, ganun palang kaaga, nagsimula na silang magplano ng kanilang kukurakutin sa bansa. Kaya nga naisulat. Kaya kaya nga ang title Kingmaker, the hard copy. The hard copy is not the book itself. The hard copy are the evidences na nandoon sa libro yun. Na sinocase natin during the launch. Nakalagay yan sa isang eskaparate. Ano ba eskaparate? Yes. Nakalagay sa isang eskaparate to display and i-compare kung ano yung nandun sa libro dun sa actual na hard copy na nakita natin. Kung ako tatanungin mo pa, ano ngayon ang Kingmaker? Ang Kingmaker, ang Biblia ngayon na nangyayari at tun sa mga kaganapan ng kasalukuyan. Na in-expose mo na In-expose niya. maisog na At pwede mo, at pwedeng kaya ko nasabing Biblia, pwede mong balikan na totoo itong sinasabi ni authority. Nangyari at nangyayari pa sa kasalukuyan. Oo. Doon mo minsan maiisip na, ito ba, siya ba ay guided when he was writing the book? It seems like it, no? Pwede. Kasi talagang nangyayari ngayon. Pwede. At ang mabigat, bukod sa guided siya, talagang kitang-kita na mula noon pa lang, unang araw pa lang ng panunungkulan ng Marcos Jr., ay nakita na agad yung paglabasan ng sungay ng kanyang mga kasama. Kaya, Higit lalo ang ini-issue sa kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. diba? Tsaka yung Marlon, doon mo rin malalaman at makikita na ganun palang kaaga, Marlon, good governance na ang pinaglalaban naman itong isa na kinontra ng marami sa na nakadikit at na humilimod ng kwek ng mag-asawa. Dahil siya, against all odds siya. At yung mga kumukontra na yun, sila yung daming nag-counter to na dapat pahiram ng salitan to. Na ang napag-usapan ng Marcos Jr. at ng Vic Rodriguez ay tuwid na daan. Pahiram nito, tuwid na daan. Pero ang nangyari, ang daming nag-counter to. Na hanggang ngayon, kitang-kita yung mga pangalan na binanggit sa Kingmaker book, sila mga namumutawi ngayon at sila mga nagpapasasa ngayon sa kaban ng yaman ng bansa. Yung nasa DOC, kauupo lang na Director 3, kumusta ka naman? Ako, Pamela, dami kong kwento dyan. Pwede. Pag bibigyan mo ba ako, ititi-off ko na lang. Pagbigyan mo muna tayo, Marlon. Nung sinabi mo kanina tayo ay altap-tap press. Oo, litap-tap. Polisap. Hello, PH. Ang ganda ng damit niya. Anong size mo message mo sa akin? Yan. PH update. Pero first time nakita ko rin siya naka-colored shirt. Black siya kagabi, no? Bagay sa'yo, boss. See you soon.
Salit of the press, diba? Tayo yung makunting konti na lang, liwanag sa hindi na lang. maraming natitinag. Oo. Tayo, Marlon, ay may asa sa isang VP sa bilang isang figurehead na tatayo para sa ating lahat. Meron. Naniniwala ko meron. Kinikilag po tayo. Ito yung pin code sa CR, Marlon. Hindi, meron. Lalo nung may paiwatig na meron siyang hawak na video. Merong video raw eh. Anong video? Anong naman ng video? Yun ang tanong. Ano kaya ang laman ng video? Diba? Ako, meron akong assumption kung anong laman ng video. Ano to? Kasi, nung nagsimula ang press Uh-huh. con, nag-request siya agad na parang, I don't know yung term kung tama yung term na narinig ko, maging thematic yung pagtatanong. Ibig sabihin pa, kung halimbawa ang tungkol sa HOR, yung issue ng mga hearing, doon lang tayo. Oh. Tapos pagkatapos kung wala ng mga tanong, lundag tayo sa next topics. Tama. Nang itanong yon nung tapos nang magtanong lahat, pero yun yung time na may mga pahabol. Eh, ang tungkol sa pahabol, tungkol sa, corruption, yung mga hearing and all. Tapos, bigla niya sinabi, alam niyo naman yan, may video pa nga, di ba, may video. Tapos tinatanong siya ngayon, ma'am, ano pong video yon? Alam niyo yan, gusto niyo lang sa akin manggaling. And then, kinabukasan or later that night, lumabas ang mga issues na ibinabalik ang totoong pangyayari tungkol sa Okada at tungkol sa isang bribery issue na kinasangkutan ng Speaker Martin Romualdez sa US Chancery na buhay na kaso. At ipinaliwanag ito ng mabuti ng isang magaling na vlogger na si Lisa. Ma'am Sats, galing. Napakapayag na kapaliwanag. Nabuhay ang issue, pinapaalalahanan ng lahat na hindi santo o Diyos ang isang Martin Romualdez dahil siya, dahil siya ay tumanggap din umano ng isang heavy or maybe more than one luggage. So, kasi heavy luggage, Marlon din. And everyone is assuming that the heavy luggage has money because I don't think it can bear gold, Marlon. I don't think it can bear gold. So, pera ito, bundles. So, ibig mo sabihin, Pamela, yan yun, nilalaman ng video? Baka ang video, Marlon, ay isang CCTV capture na niro-roll yung luggage. Lupit tong video na. Ang luggage maaaring yung luggage na niro-roll, siyempre, hindi naman makakarating yun kung hindi mo ipinasok. Naman. So kung ipinapasok mo yon, ang CCTV capture or video capture, yung Japanese ang Nagpasok. nagpasok. Oh. Yung paglabas, sino ba nag-receive? Baka yun. Ako lang iniisip ko, malakas yung demonyo sa isip ko na baka yun. Pero, Yung kaya, ito malupit dyan. Kung yan nga yung video, tapos kung galing yan, kasi kung sa cellphone lang yan, may click lang yan. Pero kung galing sa CCTV yan, aba nasundan yun, hanggang sa sangyan. Oo, di ba? Wala na merong spots, di ba? Pero hindi namin sinasabing yun. Oo nga, Kwentong barangay lang. Pero, di ba? Tita Dolores, hello po. Hello. Yun ay napakagandang liwanag sa dilim, Marlon. Kung yun ay totoo mo mapapatunayan na mayroong luggage. Kasi una na dito ang pinasinungalingan na ang sagot ng panahon din. Itinanong siya ng isang Rappler reporter if he was really involved in such a case na mayroong bribery and heavy luggage. Ang sagot niya is, we have reached this point in our career that we don't need to dignify a question like that na fake news naman. Ang hilig nila sa ganyan, di ba? Pag alam nilang hindi na sila makakasagot. Hindi na dignify. Ganyan na ganyan din sagot ng isang Sandro Marcos. Di ba? Tinanong naman tungkol doon sa pulburon video. What do you think? What do you think? Yung mga ganong issues nila, no? Ano ang tatandaan? Yung video na yan, Marlon, tatandaan mo ha, Marlon. Bago magkaroon ng USB ang isang Miss Tati Binag, hello Ma'am Tati. Yung Ma'am Tati? Bago yung magkaroon ng USB, merong sikat na iPad. Alam ko yun. Ma'am, hindi lang iPad, meron pang cellphone. Yung cellphone? Ang balita ko, merong cellphone. Yung cellphone na yun, saka doon sa iPad, nasa anak yun. Yun. Nadala, nabitbit, no? Na maaaring pinaka-objective ng extraction, no? Extraction, no? Ay, napagkita pala natin. Congratulations kay General Kit Teofilo. Then na makakapag-retire na. Ma-enjoy niya na yung retirement life niya. At magiging makakapagbungkal na sa kanyang mumunting farm. Mumunting bukid, no? Oo. And, nga, no, yung video na yun. And, kamusta na kaya si Deseret? Ang balita na, Pamela, willing talagang lumabas. Alam mo, dapat lang, sa ngalan ng kustodiya ng kanyang anak na kinidnap sa kanyang pangangalaga, gamit ang resources ng ating bansa, ayon sa utos ng isang taong walang mandato, at gamit ang mga resources mabigat, diba? Na sumunod dun sa taong walang mandato. Walang mandato. And huli ko po kasi yung balita, si Mrs. Ma'am ay nag-a-apply ng asylum. So hindi ko alam ngayon
kung approve na yung kanyang asylum. At pag approve na ang kanyang asylum, lalabas na ba ito? Lalantad na ba ito? Protected eh. At oo, syempre, wala na siya dapat katakutan. At hanggang ngayon, hindi pa binibigay sa kanya yung matinupot niya na yun yung masakit sa magulang. Sana, Mga minor de edad mong anak ay sapilitang kinuha sa iyo ng gobyerno. sana well cared of Sana. mga bata. Sana Tinututo ka talaga. Sana naman, pero kahit anong tutok mo, kung hindi mo naman siya bigyan ng pagkakataon, lalo na niya. Kasi lalo mga minor na bata, Ang hanap ang hanap niya yung kalinga at pagmamahal at paklos ng isang yung formative years niya, So, dapat nanay oo. ko kasama. Tama. At kaya nga, sakali bang lumabas siya, ilalabas niya na rin itong video na to. Daming video na to. At alam ko, mauuso na naman si Inhay. Ayan, ang excuse. That's why, nandyan ang labanan ng fake, Marlon. Yan ang kanilang kontrabulate. So, nagpreparasyon to. Preparation niya. Preparasyon Latag to. na nila ang kanilang excuses. Naghahanda na sila ngayon. Na etong mga lalabas na anggulo, na peke yan. Tapos kukuha na naman ng authenticity sa India. At kukuha na naman ng kung anong mga, o kung kani-kaninong mga bunganga para napasabihan na siya o ang Pangulo as alleged hindi user or drug addict, Marlon. Alam mo, yan yung kanina ko pang sinasabi yung bias. Bakit, kung magkatotoo man ito, bakit papayag agad ang mga mainstream media na mag-anggulo ng salitang AI para samantalang pwedeng maging objective ng storya, kahit alamin muna, pag tunay na katotohanan ito, may mga resources ang mga bawat media company para ipa-authenticate yung video na to at doon malalaman kung totoo ba ito o hindi. Doon pa lang nila dapat i-report na AI ito o hindi. Kaya sabi ko nga, kung may gera kontra fake news, dapat meron ding gera kontra bias news. Kung gera kontra bias news, Marlon, dapat sarado na yung mga outlet na yan, news outlet na yan. Pati pa, no? Magtataka pa tayo, no? Sigurado tayo pag lumabas itong video na sinasabi ni Vice President Sara Duterte at pag lumantad na si Stress Ma'am, sigurado tayo dahil bias at demonyo na ang mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso, hindi nila papansinin ito dahil sila mismo ay selective na sa mga gusto nilang paimbestigahan sa tinatawag nilang in aid of legislation. Wala, may nakikita ka bang bakas as na-form sa kanilang kapasig. Basta nakita ko kagabi kung paano na-bodjak, kung paano winarap ng isang alis ko ang isang Congresswoman Migs Nograles. Diba? Yung parang kasi ang dude, for the first time, I have to admit, I was convinced na ang isang attorney Migs Nograles ay mababaw na abogado din. Yung wala pang experience masyado sa pagtatanong. Sabi sa amin sa Batangas, buta tayo. Oo, nabuta tayo, di ba? Nabuta tayo siya eh. Kasi yun yung pinaka-expression. Nabuta tayo ang isang beach sa Nograles. At habang tumatagal, Marlon, no, nagkakaroon tuloy ng mas marami ng amor sa isang alis bubo. The more na nilang ibinababad at ginagawa nilang underdog yung ali, talagang mas nakakakuha siya ng simpatsya sa tao. Kasi doon mo naman nakikita, Marlon, yung kung ano ang kalidad ng mga taong nagtatanong. Dan Fernandez, kung makapagtanong ikalam kung sinong hoops. Totoo lang, excuse the language, kalang sinong hoops. Abante at saka sino isa? Paduano. Laging tandem yung dalawa yan. Ay napakabastos. Yung isa, what's his name? Yung matanda sa dulo lang. Kasi ako, kala mo parang yung hihinlay na lang kayo, isang pikit na lang, konting pikit na lang, ilang tulog na lang, 6 feet below the ground na kayo. Ganyan pa kayo mag-aasta. Nakakaya naman sa mga anak ninyo na parang yung mga tao magdidiwang nang wala kayo, pero yung mga iiwan ninyo dito, imbis na makapagluksa, ay nahihiya na ipagluksa kayo. Nakakainis. Hindi kayo mabuting ehemplo sa mga kabataan. Pag napansin mo yung get-up o pananamit ng magjowa, Sino? si Chino, saka si Migs. Talagang kung todo is, hindi lang natin alam kung brother, yung ate Mig, lola mo, naka-cartel neck. Cartel neck? Winter? Pwede yung crocodile neck. Ano pangalan ng boyfriend ng girlfriend ni Chino, yung girlfriend, Migs na siyang girlfriend. Hindi, ito, yung ngayon. Si Migs. Migs. M din, no? M din kasi yung ex eh. Yung ex niya? Oo. Na Ano tapos yun? inalok ng 1M? Totoo ba yun? Ano yun? Totoo ba yun? Tatanong Hindi tayo. umano ang sabi ng ating puting paru-paro. Ang ganda naman paru-paro niya. Puting paru-paro, Arnold. Oo. Na recent lang nag-break yung matagal na relasyon. I think 4 years sila. Isa siyang staff sa opisina ng
alkalde ba tawag doon? Hindi. Mambabatas. Mambabatas. Na yun, nakarelasyon niya, hindi siya kagandahan. Pero ako, pag nakikita ko, may na-appreciate akong beauty tip sa Ali. Tapos, makikita mo doon sa mga photos nila together na na mas may love kesa yung samahan niya yung dito sa... Minsan mo? I can sense it na mas may Talaga? love. Nakita mo niya yung photos, di ba? Nakita Ito po kasi yun. Nakita ko. Oo. At siya, I think the former partner is well loved sa community nila. So, Mababa ang humble yung Ali. at saka napakasimple. At Napakasimple. yung mga simple na yun, nandun ang X-factor. Oo. Yung dahil alam mo, sa simpleng at payak ang pamumuhay ng bata, ito at yung magulang di umano nitong mama, matapobre, sinubukang bayaran ng 1 milyon di umano. Yung no? Para Yun na yun, kung tantanan gaano daw katotoo yan. tantanan daw yung anak nila. Sinalok ng 1 Ang babaw. At saka alam mo yung ang liit na halaga, alam mo maliit na halaga para sa totoong pagmamahal naman na ibinibigay ng isa. May ganun pa rin pala ngayon. Ba't di mo ibigay yung kaligayahan ng anak mo? Di ba? Letter M din nagsisimula in between April and June. May nagtatanong naman, may iba pa raw kaligayahan si lalaki. Gano'n naman katotoo yun. Ay, ito ba Maligaya siya sa ibang, ibang sensation? sa ibang aspeto naman, Pamela. Ibang aspeto. Bakit? Ano kaya katotoo, no? Kung Sana all happy. sabi ni JPE, gusto ko, happy ka. Napaka-effective ng mga ganong Marlon. Yung mga ganong slogans, no? Mhm. Yung halimbawa, test naman. Test na. Oo, di ba? Test naman. Senator Joel, kamusta na po? Oo. Kamusta na yung gusto mong baligo? Oo nga, Sen, papaligoy, kami na po ang mag-volunteer na mag-ilot sa kanya. Wala pong mali siya, kami na. Sasama natin dyan yung mga kapatid nating vloggers din. Marami nagko-comment doon sa natin. Mga komento rin natin doon sa 12 country. Anong comment? Galit or what? Sila straight talaga eh. Straight na. Hindi pwede kasi dito. Nire-respeto ko namin yung mga Kasi kung yung straight na yan, nasan yung objectivity doon? What we are trying to do is to be objective about issues. Paano nga kung ang isang magaling na kandidato ay meron lang kailangang larong gawin at napasama sa isang basket na puro bulok ang itlog, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. Kasi kanino tayo nagganon? Bibinay. Ako yata, ikaw, I don't know about it. Ako gumanyan ako, gitna. Kasi I see what happened in Makati and all. Kaya lang ngayon, ang dilema, nasa admin slate siya. Will she become a bigger person outside of the admin slate? Or will she need the machination of the admin slate to make it to the bigger stage and be her own person pagdating? Yun yung kasi yung titingnan natin eh. Aalis ba siya dun sa anino ng kung sino yung umulo sa kanya? So, and then medyo gumanon din tayo kay Secretary Erwin Tulfo. Everyone now believes na no more Tulfo and all because of the performance of Senator Rafi Tulfo. Paano kung mabait yung isa? Paano kung magaling naman talaga yung isa? At kagaya ng explanation ko kay Abby Binay, nandun siya nasa makinarya ng administrasyon. Paano? What we are trying to do is, we are talking about it, not to convince you, but it is our opinion. And ako naman pa. Okay yun, maganda yung both straight talaga. Pero paano kung dun sa line-up na yun, alam naman natin na merong dilaw, merong kanapaw, merong bugok, merong hindi karapat-dapat, at higit sa lahat, merong duwag at walang utang na loob. Bakit pa tayo? Yun na napapagkwentuhan lang. At napakarami naman talaga natin tinamsap. Wala nga tayong tinamsap, nag-commit na pa nga tayo eh. And gagawin din natin itong ganitong vlog pagka meron namang line-up na ang oposisyon. Ang oposisyon, we are assuming na hindi pa natin magawa ang review under PTP because hindi pa sila complete. Kulang pa eh. At saka Pamela, naririnig ko marami talagang magiging guest candidate sa kanya. Marami sila na At kaya lang, ang tanong ngayon, tatakbo nga kaya ng diretso ang isang Charit Singson na hindi na inabando na ng Marcos. At pag nakuha ito ng ni Pangulong Rodrigo Duterte, basag na basag ang Solid North. Tandaan mo yan, Pamela, kahapon, medyo pinag-usapan din natin yung kanya-kanyang teritoryo, Baluarte. At ang nasabi ko, Mindanao, ay si Manny Pacquiao lang at makakapulot lang po ng isang Tito Sen kasi taga Cebu siya and wala na, and Tulfo, taga Davao. Pero pagka ang Chavit Singson napunta sa lineup ng Pangulong Rodrigo Duterte, kaya saan na natin, hindi na, sabagay, mababasag ngayon pa lang, alam na natin, basag na ang Solid North, pero lalong babasagin ang isang Chavit Singson ang tinatawag na Solid North. Yeah, ito talaga, no? Talagang iba rin eh. Strategic din yung Dapat, strategic.
Although sasabihin ng iba siguro mga bagong political analyst, observer na hindi na ngayon kasi yung dahil na rin sa social media, madali nang mahikayat yung ibang botante. Ito bang 31 million na sumuporta sa Marcos Jr. administration, kung nasaan siya ngayon, Marlon, naniniwala ka ito ay solid pa o buo pa? Hindi na. Tapos na yan. Ang batayan dyan, yung tinago nilang survey result, kamakailan lang, na nasa 20% na lang siya, di ba? Tapos nilabas nila noong 27 na sinabi nila na, bakit hindi nyo nilabas noong 20? At first time to sa pagkakaalam ko, na bago pa lang sa palasyo ng Malacanang ay biglang bumulusok pababa Usually kasi yung bumaba ang rating. approval rating. Pagkatapos na termino, kasi late ka na. Tapos syempre, maglulugar ka na. Ito, kayo bumaba dahil sa lantad na korupsyon at kahinaan ng kanyang liderato at higit sa lahat dahil sa kalamat at lantarang pakikialam ng asawa niyang si Miss Araneta Marcos at ng pinsan si Martin. Sobrang weak. Sobra. Very, very Sobra. That's why, yun po, patuloy natin ang pagdasal ng sa VP Sara na ating pinakikitaan ng glimmer of hope, yung alitak hope na meron tayo sa buuan ng kadiliman na dinadala nila sa ating bansa ngayon. No? Parang sana kay VP Sara, kung ano man yung video na hawak mo, USB lang po ang kailangan namin. Kung halimbawa, hypothetical sa patawag. Sabihin, sa office lang ng VP, sabihin, Marlon, dahil pinagkakatiwalaan po ang tee-off with Uri mo, Ilalabas. ilalab ito ang USB. Pwede naman. Basta may malinaw akong attribution kung kanino galing. Very media. Pwede naman. May malinaw akong attribution kung kanino galing. Yeah. Kunyari, galing po ito kay Pamela Pedroche. So, alam niyo na. Di ba? So, hindi lang ako May pa rin makukulog. pala. Kundi pati itong nasa gate ko, makukulog din. Di ba? Hindi, alam mo, Marlon, ito lang ha, isang utak or isang makulit na quick-wit sa utak ko, nagsasabi ko, hindi kaya pinag-iinitan nila ang 125 million confidential funds na sa VP Sara because the OVP used it on buying data or information Hindi malayo about yun, the Pamela. congressmen. Hindi malayo yan, ha? Kaya Ibig sabihin, galahitin sila, Marlon. ibig sabihin, yung 125 million pesos ngayon na confidential fund, Oh. aba, ginamit talaga sa pang-gather ng intelligence ng mga sutil sa pamahalaan. Oh, no? yun nga, di ba? Hindi kaya Hindi malayo yung yan. gagalahitin sila dahil isa sila sa na-surveillance, Pam. di ba? Alam naman natin na ilan sa mga nagkagalaitin ito ay kung hindi man sangkot sa ipinagbabawal na gamot, kung hindi man kasama sa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay mga sangkot sila sa PDAPSCA. Di ba? Yun yung, Kaya makikita mo rin kasi, Marvin, yung confidence ng isang VP Sara na hindi naman niya intention bastusin sila, but her clear intentions are to make them realize how stupid they have become in asking questions na irrelevant Correct. sa mga issues. Correct. Di ba? correct. At saka kulang na lang sabihin ni VP Sara na huwag kayong magmalinis-malinisan dyan dahil mukhang kayo ng tubig. Ay, di ba? Sabi nga ni Sen Joel, maligo na bago tumingin sa salamin Di ba? para malaman ninyo kung ano yung baho na meron kayo. Uy, kumusta na kaya yung ID Marcos? Di pa Bakit nga kaya may statement ba? Bakit hindi nagpakita? Nung titignan natin kung anong latest na. Mag-click kami mo. Then marami namang pumatol doon, Pamela, doon sa sinabi ni Ping Lacson na tatakbo raw siya independent, pero kinikilala niya na yes candidate siya. Very trapo siya. Pero hindi, alam naman natin na mulat-mula, independent na ang isang Ping Lacson. Alam ko nagreforma pa yan, o Action Democratico. Paki-correct na lang ako. Pero nung nakaraan kasi, nung sa tandem nila, ni Senator Tito Soto, bilang Vice President, adopted siya, naging guest candidate siya ng Nationalist People's Coalition na ang chairman naman emeritus ngayon ng NPC ay si Tito Sen. Well, maganda rin pala ang nangyayari ngayon sa Batangas. Interesting din yung Batangas like that. Oo nga, bakit nabanggit mo yan? Dahil lang isang governor, Dodo Mandanas. Oo. ay tatakbo bilang Vice vice Governor. at ito ay independent. Tama ba? Ang malungkot lang, inabandona na rin kaya ng isang Dodo Mandanas ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi siya nagpakita, Sa PDP? Hindi siya nagpakita sa General Assembly ng PDP. Siya ba ay PDP? Alam ko mataas ang pwesto niya. Baka no? Or baka naman may nagbulong din na isa sa akin, kaya ayaw niya sa PDP dahil meron siyang ibang ayaw kasama ko. At hindi ang Pangulong Rodrigo Duterte yun. Marami akong ganyan naririnig na PDP is the very promising party at the moment to carry the badge of opposition. Yes. However, meron ng mga hindi gustong
sumama sa isang party na hindi rin kaaya-aya at wala ding kredibilidad yung ibang nandoon. Yung ibang nandun is general yan, Marlon, na it could be another member, it could be an officer, not necessarily the candidate. Ha? So, wag po tayong masyadong magiging ano dyan. Kasi sa lahat naman ng organisasyon, may mga dynamics naman talaga yung Yes. And anyway, speaking of Governor Dodo, magba-vice governor na siya. Oo. Ang maglalaban sa pagka-governor ay isang governor, nagbabalik ang isang governor ang Star for All Season. TV. Kasi ATV, and gano'n kaya kami to, na nagka-aneurysm siya. Ayan, as alleged, no? As alleged, Naririnig natin na siya, dahil nga doon, kung ang backup plan is, ang tatakbo, ang anak nito na si Luis Manzano. Luis Manzano. At nag-iikot na raw. At kasama sa pag-iikot, ang kasawa o ang manugang ni Ate V na si Jessie Mendiola, na super ganda, super sexy, at super kinis. Na ito pa, Marta, na Oo. kapag bumababa sa tao at nakikipagkamay, nakakakitaan ng, ano siya, crowd drawer. Dati kasi athletes, Pamela, yun ang Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Na porke artista, wala eh. Hindi, dapat maging matalino na, higit pang matalino ang botanteng Pilipinas. Kung gusto natin iangat ang ating pamumuhay sa kung ano ang meron tayo ngayon na nasasadlak, Marlon, hindi naman tayo angat, hindi naman tayo bumangon, sila lang ang naging milyonaryo, di ba? Tayo ang pamumuhay natin, kung hindi tayo nagtitipid, naghihirap, nagigikapos, talagang salat na salat ang marami. So, kung gusto natin umangat ang kalidad ng ating pamumuhay, mas maging matalino tayo. Yun na ang sinabi natin kahapon, Marlon, ibalik natin ang kirot kapag nababanggit ang salitang korupsyon. Hindi yung kagaya ngayon na mabanggit mo ang korupsyon, dead ma ang maraming tao. Mabanggit mo ang magboto kayo ng kalidad na mga Botante, kandidato. hihiyawan ninyo mga artista. Hihiyawan ninyo yung yung Isang ikaw din. okay lang, yun mo, Pamela. Okay. Pangit natin. Para tayong mga tito. Pero ang kalaban ni, makakalaban ni Ate B, sa tulong matatakbo ng vice governor, mag-ina, magnanay. Okay nga, si Ate B ang governor, si Luis Di Umano ang magiging vice governor. Tapos, ang makakalaban naman ni Ate B ay syempre, yung kasalukuyang vice governor ngayon na si Mark Leviste, at yung anak na lalaki ni Lauren Legarda, ni Senator Lauren Legarda, na si Leandro Leviste. Ito, Marlon, itong halimbawa si Ate B, si Luis Manzano, at yung kapatid niya si Christian, sa ano naman, para kongreso. Para kongreso, no? So ano na to? Ano nang mangyayari sa atin? Ba't hindi pa Family corporation. yung tsahin, tsaka yung pinsan. Pati aso. Kasal ba na eh? Pati aso. Diba? Anyway, good luck sa mga kababayan nating Pilipino. And makakalusot, pwede pa ba natin palusutin yung huli ng NBI? Separate topic. Parang nagkakalo na tayo. Magagalit na naman si DHFT. Ang advisor namin, sasabihin na naman yan, di ba sabi ko sa inyo, isang topic lang, chuchu-chuchu. Nandiyan pa ba sa PH? PH, message mo anong size. Tapos, one size smaller bibigay ko sa'yo. Nagpipit naman siya eh. Fit naman yung yung mama. Pipit yung and Nagaya nga, kaya nang tayo mapapabanda sa kanya. okay no, mag-aaya sa kanya. Sa rancho daw niya tayo. Meron pa akong bibigay sa kanya. Oo nga. Pinatabi ko yun. Kaya lang, Korean wine. wow. Korean whiskey. Bakit wala? Gusto mo, uminom ka ba? Wine. Ang ilasing-lasing. Dalawa beses ako. Nung nakaraan, pakabili. Ba't ako nagpabili? Hindi ko nagpabili. Nag-order kayo. Nag-order kayo. So, tapos, hindi na uminom, uminto na. Siyempre, nabulabog na yung bahay. Tapos, pangalawa naman, kinabukasan, nagbukas. Makalam eh. Sabi ko, Umalis din uwi bigla. na ako. Wala, naiwan na ako sa area. Hindi, alam ko kasi pagka, yung halimbawa magiging pabigat ako kung sakaling nakisabay ako sa kasiya. Okay. So, Okay. there's Anyway, discipline na rin sa ganyan. masarap naman. Sarap kaya uminom, basta So, moderate. it's the weekend. Please drink moderately. At saka have your back massage moderately din. Para ang happy ending ay moderate din, Marlo. And pag nagla-like po kayo, like lang po ng like. Ay, ito guys. Ito. Seryosong pakiusap to, Marlo. Sige. Sa panahon ngayon na ang mainstream media ay hindi na natin naasahan, tayo na lang po ang maninindigan sa ating mga kapwa at sa ating mga sarili. Ang request po namin na i-like ninyo is not for our benefits, Marlon. Ang request namin ng pag-like ninyo or kung kanino mang mga iba pang vloggers na iniidolo ninyo ay para po makatulong din na ito ay makarating sa mga taong hindi pa kami napapanood, naririnig or nakikilala. Hindi yung para kami ay masumikat
ito po ay yung para sa aming mga binabalita ay mas makarating pa sa marami. Dahil wag po tayong papakakampante, kokonti pa lang po tayong mulat sa katotohanan. At kailangan po bago tayo makarating sa midterm election, mulat na ang marami para tayo ay makapagpaupo ng kalidad na mga susunod na leaders ng bansa. Paulit-ulit po namin sasabihin sa inyo ng darating na midterm election ay napaka-critical. Napaka-delikado po ito dahil ito, ang resulta nito ang magdidikta ng tunay na kinabukasan ng ating bansa. At kung hindi po natin iboboto ang ating future sa midterm election, ang mangyayari po ay pwede nilang kalikutin at gahasahin ang ating konstitusyon, ibahin ang ating form of government into parliamentary. Kapag naging parliamentary government tayo, ang susunod pong leader natin ay si Speaker Martin Romualdez. At pagkatapos po ng Speaker Martin Romualdez, ang susunod po dyan ay si Sandro Marcos. Ito po ay madidikta na nila kung sino pa sa sasaling lahi nila ang gusto nilang iupo dyan para pilit at pilit-pilit pang gahasain ang ating bansa. Hindi lang yan. Alam nyo ba, ang mga susunod na members of parliament natin, sakaling nasa parliamentary forms of government na tayo, ang susunod na member ng parlamento ay ito mga nasa quad committee. Gusto nyo ba sila maging MP natin? Di ba? Yung bastos ng mga ugali, Oo. magaspang ang mga pagtrato sa kanilang mga Feeling resources. entitled. They feel they are God's gifts to legislation and to humanity. Hindi tayo unad ng ganyan. Kaya sipagan at huwag po tayo mapagod na magmulat ng ating mga kaibigan, kasamahan, kamag-anak, kakilala, kapamilya, kaopisina, kung ano-ano pa, kachika, maritesan, tulong-tulong po tayo. I-share po, yung lalong-lalo na yung binalita na diniscuss ni Ms. Sas na Yabilagan. I-share po, keep sharing. Meron ding pagpapaliwanag dyan si Ms. Joey. I-share po natin ng i-share. Yung kay Ma'am Maharlika, i-share. Ipilit natin i-share. Sa mga bislakeros natin dyan, i-share po natin ng i-share. Tama po. Maraming salamat na yung pagkapagsasabihin, Marlon. Ang sasabihin ko, ako po si Marlon. Ako po si Pam, narito tayo sa Third Floor Studio.